Para sa akin nga, tol, Ginagawa bilang mo. tatay, tol, nag-waste ka nga ng time pa nagtitimpla ka ng gatas. Imbis na Make nandudun money ka, ka dapat. gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya mo. Itong sina Andrew Tate, kahit mayayabang yan, they are really well-read and they know what they're talking about. Itong sina Bugoy Dakoy-Koy, they try so hard to emulate those kinds of people without having the knowledge in the first place. Kung yung titimpla ng gatas ni hindi mo magawa, how about teaching them values that are useful in life? Hindi ako naniniwala sa toxic masculinity. There's no such thing as toxic masculinity. Yan. But there is assholery. Diba? Kupal ka lang talaga. Alam mo, napaka-life-changing ng podcast na to sa akin dyan, sa personal experience ko. Bakit? Kasi kahit puro kalokohan yung mga sinasabi ko dito at sinasabi natin, I mean, na-apply ko sa tunay na buhay yung mga insights natin. Baka kasi akala na para tayong sila, yung mga bugoy na koy-koy, Oo. na kung ano ng mga sinasabi sa social media na ako nga, hindi ako nagpapakita ng lampin ng bata kasi waste of time yung pare. Parang bullshit yung hype ka na. Bullshit na yan. Magtitimpla ng gatas, di ba? Para yun lang, di ba? Napaka-weak mo ba para hindi kunin yung bote ng gatas? Di ba? Diyos ko po! Yun ba ang sukatan ng iyong pagiging... Para paghugas ng pinggan yan, gano'n ba tagal maghugas ng pinggan para hindi mo gawin yung hayop Sabi ka? pa nung isang ugok doon, parang... Kung may 200. 200 ka na. Kung si Genghis Khan. Bro, pwede ba tayo i-play? Hindi ko... Nasasawasawan ta. Teka. Gusto ko lang tignan kung gano'n ka-idiotic ng Medyo, mga hayop medyo na to. isagad natin itong episode Sasagad na ko ito. tong putang inan to Dahil eh. kakarating ko ng sino bang Juggernaut. The Juggernaut Juggernaut Prime. Teka. Nasaan Unlike to? ito mga damuhong ito na ang daming following sa social media pero puro mga ugok ang utak, 'di ba? Na nabigyan na ng mic kung ano-ano mga sinasabi, 'di ba? Dahil hindi pa marami kang followers, ibig sabihin yung mga pinagsasabihin mo legit at pwede mong i-apply ng simpleng tao sa mga buhay nila, 'di ba? Kaya mo bang lagyan ng tattoo yung ulo mo, 'di ba? Teka, pakita natin tong... Kung nilalagyan mo ng tattoo yung ulo mo, Kay parang Bugoy pwede na kang, koy-koy. pwede kang maging taong grasa niyan, 'di ba? Panoorin natin. Wala pa ako nakitang naging CEO na may tattoo ulo, di ba? Teka, panoorin muna natin. Sige. Ako magkakaanak talaga ako sa totoo lang ha. Siguro 6 minutes ko lang makikipag-banding dun sa anak ko. Pagtapos ng 6 minutes, bababa ako na. Tapos mag-work na ako ulit. Hindi ako titimpla ng mga gatas niya. Hindi ko trabaho yun eh. Para sa akin, tol, kunyari, napagtimpla ako ng gatas, nag-fail yung nanay niya. Parang ganun sa akin yun eh. What? may point. Pagtimpla mo ako, hindi ko trabaho to ah. Trabaho ko, secure yung future niyo eh. Pagtitimplahin mo ako ng gatas dito. Iisipin ng iba, sabihin nila sa akin, sama mo naman tatay. Para sa akin nga, tol, Ginagawa bilang mo. tatay, tol, nag-waste ka nga ng time pa nagtitimpla ka ng gatas. Imbis na Make nandudun money ka, ka dapat. gumagawa ka ng pera doon para ma-secure yung pamilya mo, nagtitimpla ka ng gatas. Isipin mo tol, may empire ka, tas ang gagawin mo yung trabaho ng babae mo. Yun na Anong nga tingin yung mo point nila ko. ngayon sa leader Yun na mo? yung point. Halimbawa, Yes, nakakita ka yes, ng yes. hari, si Genghis Khan, makita mo, 200 anak niya, pinagtitimpla niya ng gatas araw-araw, tas hinihili niya pa. Oh, hindi Hindi yun. pwede Ang trabaho yun. ni Genghis yan mag-conquer eh. Babae, anak ko, di ba? Tali-tali ko yung buhok niya. Hindi ko trabaho to eh. Okay, yun. So ito lang, doon sa naka-shades na putang ina, may dalawang daang bang anak si Genghis kang hayop ka? Well, actually, madami talagang anak si Genghis Khan. 200? Oo, actually, thousands of ang mga naging anak niya. Pero, bakit mo naman ikukumpara si Genghis Khan doon sa ama na solong tatay na nagtitimpla ng gatas para sa anak niya? So, Gaito lang. Kasi ang nagegets ko naman yung punto niya. ni Bugoy. Nitong si Bugoy na parang yung unang- role niya, yung role. Wait. So, ang basically, ang ano niya is yung gender roles ng lalaki at babae sa tawag dito Society. sa pamilya as man and wife. Kasi ang traditional gender role of course ng lalaki is to provide, and the traditional gender role of women is to tawag dito mag-nurture ng family. Diba? So we get that and we agree to that. Tama naman 'yun. Ito yung sinasabi ko na problema doon sa mga tao na katulad nitong sinabugoy Dakoy-Koy Na extreme. na hindi lang sa extreme na nakarinig lang ng isang idea Yun na yun. na panood lang nila sa YouTube, i-repeat nila na
mali na yung interpretation nila. Oh. Di ba? Parang, okay, narinig nila, let's say, narinig nila si Jordan Peterson Oo. na may sinabi siyang similar to that, or si Andrew Tate, o kung sino mga personalities sa YouTube na pinag-uusapan yung ganyang topics, 'di ba? Yung masculinity, gender roles, etc., etc. Etong sina Bugoy da Koy, they try so hard to emulate those kinds of people without having the knowledge of those people who said it in the first place. Kasi itong sina Andrew Tate, kahit mayayabang yan, matatalino yan. Diba? They are really well-read. They are really intelligent, and they know what they're talking about. They've experienced everything that they're talking about fighting, about business, about masculinity, even theology. Pinag-aaralan nila yan. They can talk about deep politics, they talk about geopolitics, they talk about philosophy, theology. Lalaban si Andrew Tate dyan. Etong mga ugok na to, So, ang ibig sabihin, Jen, narinig lang nila, parang feeling nila, Tama. alam na nila. kukuha siya ng excerpt or clip na sinabi ni Andrew Tate, and then, yan na yun. Itatagalugin nila. Pero pag kinausap mo sila in depth, yung kailang kaisipan, wala kang mahuhukay na mas malalim pa doon. Ang nangyayari kasi, the idea gets bastardized. 'Di ba? Na parang yes, yung gender roles importante 'yon. Kumbaga parang merong mga yung hindi naman kasi let's say sa aalaga sa anak mo, 'di ba? May kasama rin diyan. Siguro hindi nila napanood yung part na having yung fathers having the role of kumbaga giving quality time to your children, 'di ba? So yung building connection to your children, to your offspring, 'di ba? Na parang kasi importante 'yun eh, bond mo 'yun eh. Tama. You are bonding by servicing. Ano ba naman yung let's say kung ginawa kang tagapagtimpla ng gatas, yun ang trabaho mo. Siguro pwede mong apply itong sinasabi niya. I mean, ito. Kasi ako, napag-ano ko ng ex ko dati, napagpalit ng lampin, na never ko ginawa. I mean, pina-experience sa akin kasi dumumi yung ano ko yung una kong baby Oo. noon eh. So, parang, yan, gawin mo yan para alam mo yung feeling kung paano magpalit ng lampin. Okay yun sa akin. Actually, na-shock nga ako kasi nakita ko gano'ng kahirap pa na magpalit ng lampin. Tapos ginagawa niya yun araw-araw. Oo. Yung ex ko na yun. Sabi ko, tangin ang galing mo. Kasi ako nga, anak ko na to, pero nandidiri ako eh. Nagawin yun na punasan ng wet wipes yung puwet niya na may jebs eh. Yung pagkakasabi kasi ni Bugoy na Koy ngayon, parang may disdain siya na parang 6 minutes ko nang hahawakan to. Tapos hindi ko naman talaga dapat gawin to eh. So parang sinasabi mo na parang wala ka dapat makatutunan na skills na may kakayahan kang gawin yun. Paano pag incapable yung housewife? Paano pag may sakit? Hindi mo gagawin kasi naka-focus ka sa shit mo. Kasi yung sinasabi niya ngayon, di ba? Hindi ko gagawin yan. Ang role ko lang, parang ang sinasabi niya dyan, bro, kung ano yung role ko, yun lang dapat yung role ko. Wala nang iba. Oo. Yun ang sinasabi niya eh, na pwede naman siya maging open-minded na, oo, hindi ko dapat gawin yan lagi. Kasi ito yung role ko talaga sa buhay. Ganito, you can say that if your wife rejects doing it. Na parang, teka, bakit ako ang papagawin mo, bakit hindi mo gawin? Kumbaga, if that's the situation, di ba? I would understand kung bakit niya sasabihin yan. Pero kung let's say lumabas yung yung nanay niya, o kaya busy pa, o kaya may sakit, 'di ba? And for paminsan-minsan pinagtimpla niya ng gatas yung anak niya, Ayaw nga. 'di ba? On his free time, then ano masama doon? Yung words kasi niya eh. Bakit ano yon? Bakit failure nung Nung babae nanay. yun? Oh, 'di ba? Pag hinimay mo yung words niya, yung
hindi ko dapat ginagawa yan at hindi ko kung pinagawa sa akin ng babae ko yan, failure na sa part ng babae. Parang medyo Oo. X na yun kagad eh. Mm. X na yun sa at all levels. At all levels. If that is your mindset, then ano ka? Huwag ka mag-anak. Hayop ka. Hindi. Insecure ka. 'Di ba? Tama. Which is the opposite of what Andrew Tate, Jordan Peterson, and the others are talking about. Mismo. 'Di ba? Kasi dapat ano ka eh. Okay, ganito kung isang bane din ng mga ano yan ng mga hyper successful na mga tao katulad ni Elon Musk. Ano siya by a lot of accounts, Elon Musk, as successful as he is in everything, ang sabi nila, Elon Musk is a bad father. 'Di ba? Na tipong na matutulog siya doon sa sahig ng factory nila just to work, just to keep on working. Yung anak niya hindi niya napupuntahan, basically. Ganun. So hindi siya mabuting ama. Pero mabuti siya sa lahat. 'Di ba? Kumbaga successful siya sa lahat. Except for being a father. Kaya ang dami niyang naging asawa eh. Ilan na yung naging asawa So, may niya? anak siya, si Elon may mga Musk. Okay. anak siya. So, may mga ganun naman talaga. Pero I don't think somebody as smart as Elon Musk would say na parang failure dahil naggano ka lang. Failure ng babae yung di pagtitimplahin ako ng gatas. Hindi lang failure ng babae Oo. Failure nilang dalawa. Diba? 'Di ba? Tama. Na hindi na pinagtimpla niya na siya bilang lalaki nagtimpla siya ng gatas ng anak niya. Oo. The way sabihin, gets ko yung point ni Bugoy, pero the way mo paano sabihin yan, parang obviously wala kang anak eh. O kung may anak ka man, naging deadbeat ka for the longest time eh. Ang isang point din kasi is again, hindi nila naiintindihan kung ano yung idea talaga noong mga tao na ginagaya nila. Hindi ka kumbaga, Andrew Tate will never I don't think Andrew Tate will say anything like this. Or kasi ano niya 'yun eh. Parang yung mga anak niya kumbaga price niya importante rin sa kanya 'yun eh, 'di ba? Tama. And para kasi napaka one-sided nung take ni Bugoy dito na parang side lang niya eh. Hindi niya kinonsider yung side ng babae kung parang okay ba sa kanya to? Parang okay lang. Parang sa akin, basta kung ano yung okay sa akin, yun na yun. Kasi bakit? Lalaki kasi ako eh. Parang yun yung dating nung sinasabi niya eh. Madaming qualifiers why that would be like yung sinabi ko nga yung asawa niya ayaw gawin yun. 'Di ba? Tapos ikaw lang napipilitan ka na gawin, 'di ba? Instead na nagtatrabaho ka nga naman, parang ang gugustuhin ng asawa mo ako yung magtrabaho, ikaw yung magtimpla ng gatas, oo. 'di ba? Ayun, siguro pwede Pero mong ang akin lang sabihin naman yun. doon, ang simple lang nung task ng pagtimpla ng gatas eh. Kung sa gym nga, yung pagtimpla ng gatas, parang pag-shake ng whey protein lang Kaya yan, di ba? nga, di ba? Mag-scoop ka dalawang whey protein, tangin na ganun lang yun eh. Okay, gayto. Kung yung titimpla ng gatas ni hindi mo magawa, Ano pa kaya yun? ano paano yung how about actually spending time With for you with your kid and teaching them values that are useful in life. Mismo, di ba? Pag titimpla lang ng gatas hindi mo na magawa, ano pang and you're gonna expect to become a great person? Kaya nga eh, for one, I'm sure na he's not a great person. Kahit anong sabihin ng mga ibang kakilala kong rappers dyan, ng tropa na, tangin na, dami ko natutunan kay kay OG Bugoy. Pero tangin na, yung sinasabi nga niya, parang hindi na great example para sa lahat eh. Pag may bata ka lalaki na nanonood nito, parang hindi siya magiging good example sa society eh. Oo. Pag tinake niya by heart yung sinasabi itong kolokoy na to. And also masculinity, ito yung mga mga palpak na I wouldn't call it toxic masculinity. It's just assholery. Diba? Walang kinahalaman yung masculinity dyan. Hindi ako naniniwala sa toxic masculinity. There's no such thing as toxic masculinity. Yan. But there is assholery.
'Diba? Kupal ka lang talaga. Coops talaga Diba? siya. So kung kupal ka and simpleng at napaka-fragile ng iyong tingin mo Masculine. sa pagiging masculine, 'di ba? Oo. Na simpleng pagtitimpla lang ng gatas para sa anak mo ay parang kasiraan na ng pagkalalaki mo. Oo, kaya Eh nga di, eh. anong klaseng pagkalalaki meron ka? Kaya nga, bro, mas okay pa magpatato sa ulo kaysa magtimpla-timpla ng gatos eh. Pero bro, ito meron ako napanood lately na, alam mo sa Netflix yung Don't Worry Darling? Oo. Napanood mo yun? Yung iba. Ano siya simulation siya. Tapos, ang fucked up nung twist sa huli. Kasi yung asawa niya nun, doktor pala in real life. Tapos, in-enroll niya sa program na kunwari, siya yung breadwinner. Kasi in real life, bro, bum siya eh. Bum siya na lalaki. Hindi siya masyadong masculine. Yung babae yung gumagawa nung trabaho eh. Kasi doctor eh, medical doctor yung asawa niya eh. Tapos, doon sa simulation, siya yung laging lumalabas ng bahay. Ang role lang ng babae, maging housewife, magluto. Pagdating niya sa bahay, makipag-sex, handa yung whiskey. Tapos, na-realize ng babae, parang may something na mali. Tapos naalala niya yung buhay niya before na parang, shit, hindi ako dapat housewife eh. Meron akong trabaho eh. Doktor ako eh. May ginagawa ako eh. Tapos, nag-confront sila ng asawa niya doon sa simulation. Sabi ng asawa niya, ginawa ko to para sa atin. Masaya ka naman, di ba? May bahay tayo. Parang sabi niya, pero hindi naman to totoo eh. I had a job, I had a life, and I like yung buhay ko na yun eh. Yung buhay ko na yun na ganun eh. Tapos tinanggap nga kita kung sino ka lang eh. Kahit na yung work mo, nahihirapan ka maghanap ng work. Di ba tinanggap kita nun eh. Pero kailangan mo bang gawing ganito na i-control ako gamit ng computer program na to? Kasi parang yung mga ganong lalaki, nakikita ko sa ano ni Bugoy na Kuy yan eh. Na kailangan niyang i-control yung babae niya para ma-manipulate niya kung ano yung gusto niyang gawin. Ito yung dapat mong gawin. 'Di ba? Hindi ka ba masaya ginawa ko sa itong mundong to? Oh, pwede. Kasi ngayon, 'di ba, ano yung image niya sa social media? May 3 akong babae, lahat sila masaya, nasa isang bahay kami, naghihiwa sila ng kalamansi, ganyan. Kalamansi. Pero kasi sikat siya ngayon. Meron siyang following eh. So, ngayon, hanggat hot pa siya, kumukupra siya ng pera sa social media, yung mga babae niya mag-i-stick sa kanya kasi binabayaran niya yan eh. 'Di ba? Eh kung malay mo nga, hindi na na-fuck yung babae na yun eh. Pero pag bata ka na lalaki na nanonood sa mga kagaya ni Bugoy na Kuy, sobrang pangit lang na gawing role model tong lalaking to. Oo naman. Hindi siya good. Well, yun. Yung tingin niya sa mga kala niya kasi he is sharing deep thoughts na parang philosophical nuggets na useful, 'di ba? Na makakabuti. But he isn't. Kasi unang-una he lacks the merits na meron ng mga taong may karapatan magsalita, Oo. 'di ba? Kasi yung iba parang sabi ko nga kung ano ka, kung less than 40 years old ka, dapat nga 50 years old eh. Para ka makapag-claim na na life coach, Tama. na life guru. Kasi ibig sabihin kailangan na buhay ka muna ng matagal-tagal. Nag-fail ka ng ilang beses Oo. na, di ba? Pero yung mga taong katulad na, let's say, mga 25, mga less than 40, Oo. tapos life Life coach, coach ka, Chat ka din mo nga, Je. fuck you! Fuck Diba? you, man. Kung sino ka man. Kumbaga, you are a life student. Hindi ka life coach. Okay? So, you have to accept that. That is bullshit. And most of the time, what you preach, you don't do. You don't act on what you preach. Minsan sinasaya mo lang kasi it sounds good. 'Di ba? It sounds good. It feels good to say it. Pero in reality, yung buhay mo, hindi siya naaayon doon sa sinasabi mo. Maraming ganun na YouTuber eh. Parang sa YouTube, ito ako, ginagawa ko to, hindi ako nagaganon. Pero sa totoong buhay, wala, kagaya ka rin namin na nag-fail in life, nag-fail in relationship, at natututo day by day. Yeah. Anyway, yun na muna.
Chris Bakla. Ayun na muna, manood kami ng Fallout ni Jeff para maibigan niya ang Fallout kasi hard seller talaga ako pagdating sa mga series. Okay. Yun na muna. Paalam. We are out!